Creepy Time. Tagalog Horror Stories. Ang isang bayan malapit sa Tarlac ay tahimik, sagana at ang lahat ng mamamayan dito ay kontento sa kanilang buhay. Ang katiwasayan sa bayang ito ay dulot ng isang binatilyo na mahilig manabako. Ilang taon matapos ang liberasyon, maraming tulisan at mandarambong ang naglipa na sa lugar na iyon. Halos ang batas noon ay ang batas ng bala at tigas ng katawan at kamao. Hindi iba rito ang bayang tinuran ko. Madalas ang patayan sa mga restauran, kaliwat kanan ng mga nakawan at talamakang rambol sa lansangan. Laki si Lolo sa bayang iyon. Lumipat lang si Lolo dito sa Maynila nang mapangasawa niya si Lola. Sa lolo ko nang galing ang kwentong ito. 44 years old na ako ngayong taong kasalukuyan. Ilang dekada na rin ang lumipas nang ikwento sa akin ito ng aking lolo. Isa daw si Lolo sa mga siga sa bayang iyon. Kaya naman palaging laman siya ng kalaboso. Isa din siyang gerilya nung panahon ng digmaan at kinakitaan siya ng katapangan. Kaya pagbaba sa bundok ay kilala siya ng ilang kababayan na nakihamok din laban sa mga Hapones. Kung tawagin daw siya noon ay Emong Maton. Minsang may binugbog siya na isang lasing, kaya naman hinuli siya ng pulis at ikinulong sa karsel. Doon ay may inabutan siyang binatilyong may kaitiman na walang patid kung manabako. Nalaman kagad ni Lolo na hindi ito taga doon dahil kilala niya ang halos lahat ng taga roon. Nabagan siya daw ang binatilyo dahil papunta ito sa kabilang bayan, ngunit ginabi na ito sa kanilang lugar. Ang mga kabataan daw kasi noon ay pinagbabawalan ng lumabas pagsapit ng gabi. Iyon ang mahigpit na ordinansa ng bayang iyon. Bago maghating gabi, 2 pang sangganong lasing ang isinama sa kulungan. Nanggulo raw kasi ang mga ito malapit sa plaza. Binugbog daw ng 2 ang katipan ng tindera dahil sa selos. Hanggang sa mga oras na yon ay init na init pa rin ang kanilang mga kamao. At ang napagdiskitahan nila, ang binatilyong nananabako. Hindi daw nakialam si Lolo nang bugbugin ng 2 ang walang kalaban-laban na binatilyo. Hindi rin nakialam ang mga bantay na pulis. Madaling araw na nang tigilan ng 2 ang binatilyo. Lamog at hindi na ito makagulapay dahil sa hirap na tinamo. Nasawi ang binatilyo at bago pa ito malagutan ng hininga, pautal-utal niyang inusal ang isinusumpa ko, babalikan ko kayo. Dahil hindi kilala, ibinaon ng binatilyo sa isang hukay na walang palatandaan man lamang. At dito nagsimula ang kapayapaan sa bayang iyon. Makalipas ang 1 buwan, ang 2 lalaking nakapatay sa binatilyo ay muling nakulong dahil sa panggugulo dulot ng kalasingan. Kinabukasan, nagulat ang mga pulis sa mga kilos at pananalita ng 2 preso. Animoy mga basang sisiw ang 2 lalaki at panayang salitang, Pasensya na po kayo, hindi na kami uulit. Habang tumutulo ang laway at luha ng mga ito sa pinagtagpi-tagping ulat ng mga pulis tungkol sa 2. Sila raw ay nakaamoy ng usok ng tabako sa kanilang selda. Pagkatapos, lumitaw ang binatilyong nananabako. Pinagsusuntok daw nila ang binatilyo, ngunit ang tinatamaan lang nila ay ang isa't isa. Hindi sila iniwanan ng binatilyo.
hanggat hindi bugbog sarado ang isa't isa at wala raw tigil ang pagbabanta ng binatilyong iyon sa kanila. Kaya halos mabaliw na ang dalawang iyon dahil sa takot at pagsisisi. May mga sumunod pang pangyayari sa nasabing piitan. Waring alam ng multo kung sino talaga ang may sala at wala. Nagpaparamdam ito sa pamamagitan ng pagbuga ng usok at pagpapakita sa mga presong halangang bituka. Hindi lamang ang mga siga ang pinagdidiskitahan ng multo ng binatilyo, pati na ang mga mandarambong at mahilig manloko ng kapwa. Isa na rito ang babaeng tinangkang lokohin ng kanyang asawa. Bagamat hindi ito nabaliw, ay naging tulala ito at ngayon alagain na lang siya ng kanyang asawa. Kapag daw nakaamoy ka ng usok ng tabako sa loob ng piitan, asahan mong baliw ka kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang mga siga at mandurugas sa bayang ito. Gumawa ka na ng kalokohan sa ibang lugar, huwag lang dito. Dahil tiyak na dadalawin ka sa kulungan at hindi ka sigurado kung ano ka kinabukasan, baliw, sintu-sinto o tulala. Nakamatayan na ni Lolo ang kwentong ito at hindi ko na itanong sa kanya ang pangalan ng bayang iyon. Kinagisnan ko na itong ang tawag niya ay Payapa.